Pagkatapos ng meeting, ay nakita ni Renoa na mabilis na lumabas ng Jabiru si Karina. Agad na sinundan ito ni Zek. Nilapitan niya si Lantis. Was that her? Tanong niyang tinutukoy ay si Karina. She's beautiful. Bakit hindi mo sinabing pinsan mo si Marquez? Hindi ka naman nagtatanong. Iritado na siya. And what's with the tone, Lantis? May nagawa ba akong mali? Ako nga dapat ang nagtatampo ngayon. We've been talking about my problem with the woman I care about falling for the BBC boys, Renoa. You could have at least told me about your relationship with Marquez. I never thought it was that important to you. Besides, bakit parang ako ang sinisisi mo sa isang bagay na hindi ko naman sinasadyang magkamali? Bakit ikaw? Wala ka rin namang sinabi ni si Karina ang kasama mo ah. I didn't tell you but you still practically lied to me, Lantis. Nang hindi ito kumibo ay may kung anong parang pumiga sa puso niya. Ngayon lang niya naisip na wala itong espesyal na damdamin para sa kanya gaya ng unang akala niya. Malinaw na ipinararating inito iyon sa kanya ng mga sandaling iyon. Masakit talaga ang umasa. I'm sorry, kabig niya. Wala akong karapatang sabihin yon sa'yo. After a moment of silence, he got off and left without looking back. Ganun pala iyon, sa loob-loob niya. Kung gaano ka napasaya ng isang tao, ganun ka rin kadaling masasaktan niya. Bakit nga ba kung sino pang tanging tao nagpapasaya sa'yo ay siya ring mananakit sa damdamin mo ng sobra? She really felt like crying. Ni minsan ay hindi pumasok sa isip niya noon na iyakan si Henry. Pero kay Lantis ay parang gusto na niyang humagulhol. To think na hindi nga niya naging kasintahan ito. Pero pinanatag niya ang kanyang sarili. Nalampasan niya noon ang paghihiwalay nila ni Henry. Natitiyak niyang madali rin niyang makakalimutan si Lantis. Kung ayaw nito sa kanya, diwag. May LQ kayo ni Lantis? Tanong ni Donkey. Paano kami magkaka-LQ hindi naman kami lovers? Bakit umiiyak ka? Hindi ako umiiyak ah. Idinampi nito ang daliri sa kanyang pisngi. Ano ito? It was indeed a teardrop. Binuksan ni Renoa ang kurtina at tumambad sa paningin niya ang napakagandang kapaligiran ng kanilang flower farm. Tanaw na tanaw niya ang kabuuan ng mga bulaklak na lupain ng Buds and Twigs Flower Farm mula sa teresa ng kanyang silid. Good morning, Philippines, bulong niya. What a great day, don't you think? Pagkatapos niyang dumalo sa successful wedding ni na Sofia at Dennis noong nakarang araw, ay ipinasya niyang magbakasyon na muna sa flower farm nila. Pumayag naman ang kanyang mga magulang na pansamantala ay i-manage ang Buds and Twigs branches nila sa Maynila. She just felt like wanting to rest for a while. At hindi naman niya itatanggi sa sarili kung ano ang totoong dahilan ng kanyang biglaang pagbabakasyon. She was tired of thinking about Lantis all the time. Pagkatapos kasi ng huling pag-uusap nila ay lagi na lang itong nasa isipan niya kahit anong pagpupumilit niyang kalimutan ito. Nadagdagan pa nga ang sama ng loob niya nang hindi ito sumipot sa kasal ni na Sofia at Dennis. Siguro ay iniwasan na nito na makita pa sina Sek at Karina na masaya na ngayon as a newly engaged couple. Tanga ka talaga, Lantis, wika niya. Nag-uumpisa pa namang bumangon ang kanyang inis. Cute ka nga, pero isa ka namang malaking tanga. Nakatanaw pa rin siya sa malawak na lupain ng mga bulaklak nang makarinig siya ng ingay ng paparating na helicopter. Ilang minuto pa ang lumipas at nakita na yan noon na nagnanavigate sa isang clearing na malapit sa taniman ng mga rosas. Maya-maya pa ay unti-unting lumapag iyon doon. Napaisip siya. Pamilyar sa kanya ang helicopter. Parang nakita na niya iyon. Bumaba siya upang alamin kung sino ang mga trespassers. Ngunit natigilan siya at nagulat nang makilala ang mga sakay niyon. Ano ang ginagawa roon ng mga billionaire boys? All 5 of them were present except Dennis, who was probably on his honeymoon with his wife. Lalo pa siyang nagulat nang tuluyang makalapit ang mga ito. She fixed his attention to, Lantis, ikaw ba yan? Gone was the clean-looking and formal Lantis na kago. In its place was a ragged-looking but still sexy guy who probably had not shaved that morning.
Tumatabing sa mga mata ang ilang hibla ng buhok nito, samantalang noon ay laging maayos na nakasuklay iyon. A long sleeve polo na noon ay laging maayos na nakapaloob sa pantalon nito ay loose na ngayon. 3 botones pa niyon ang hindi nakasara. And he was wearing sneakers with his locks. Pero ang lalong nakaagaw sa atensyon niya ay ang benda sa ulo nito. What happened to you? Hello, Renoa? Lumapit ito sa kanya at walang kaabog-abog na niyakap siya. Sa gulat ay hindi na siya nakapag-react. Napansin din niyang tila nakahinga ang 4 na lalaking kasama nitong dumating. Sinenyasan pa siya ng mga itong hayaan si Lantis sa ginagawa nito. I'm so glad to see you, wika pa nito. Akala ko hindi na kita makikita. Okay, show's over. Tinapik niya ito sa balikat upang pakawalan na siya. He did but he stayed beside her. Ano bang nangyayari sa'yo? At saka bakit may benda ka sa ulo? Kinapa nito ang tinutukoy niya at parang ito man ay nagulat ng makapa ang benda. Siguro dapat mo na ring malaman dahil ikaw lang ang pag-asa ni Lantis na tuluyang gumaling. Sabad ni Trace. Gumaling? Naguguluhan na siya. Isa siya sa mga na-hostage na sibilyan sa isang bangko sa Germany noong nakaraang araw. Kaya hindi siya nakarating sa kasal na Dennis at Sofia. Paliwanag nito. Kahapon lang namin nalaman ang nangyari sa kanya kaya pinuntahan namin agad siya roon. Mabuti na lang at tapos na ang krisis pagdating namin. Pero hindi naging maganda ang lagay niya. Dugtong ni Yoji. Pinalo siya ng baril sa ulo ng isa sa mga hostage takers. Nang tulungan niyang makatakas ang 2 sa mga hostages. According to the doctor who treated him, he is now suffering from transient global amnesia. What? Panandali ang pagkawala ng memorya, ani ni Sek. Dala ng malakas na pagkakahataw sa kanya sa ulo ay naapektuhan ang isang bahagi ng kanyang utak kaya ngayon wala siyang maalala. Pero bakit kilala niya ako? Hinarap niya si Lantis. Bakit kilala mo ako? I don't know. Binilingan nito ang mga kaibigan nito. Sino kayo? Anong ginagawa ko rito? Napatanga siya sa sinabi nito. Bakit ganoon ang mga tanong nito? Hindi ba ipinaliwanag dito ni Trace ang kalagayan nito? Waring naunawaan naman ng mga ito ang pagkalito niya. Pansamantalang hindi makakapag-store ng short-term memory ang utak ni Lantis, ani ni Ran. Kaya lahat ng sasabihin niya, sasabihin mo at gagawin niya ay automatic na maglalaho sa utak niya within 30 minutes. But his condition will only last for 3 days maximum. So you mean? Sabay-sabay na tumango ang mga ito. Oh my God! Nang kunin namin siya sa hospital sa Germany, ayaw niyang sumama dahil hindi niya kami kilala. But he kept saying your name. Wika naman ni Yoji. May palagay ang mga doktor na ikaw ang kaisa-isang naaalala niya na hindi nawala. Dugtong ni Trace. O kaya naman ay unang memoryang bumalik sa kanya. Ganon din ang paniniwala namin. That's why we're very optimistic about his condition. Flattered siya sa mga narinig kung totoo nga ang sinabi nito. Pero hindi na muna niya inisip iyon dahil nag-aalala pa rin siya sa kalagayan ni Lantis. Pinagmasdan niya ito. Kaya pala ang laki ng ipinagbago nito. Nalagay ito sa panganib na mga panahong isinusumpa niya ito dahil sa kanyang pagsiselos. Wala siyang kwentang tao. At kaya rin naman siya dinala namin dito at dahil gusto naming alagaan mo siya para mas mapadali ang kanyang recovery. Wika ni Ran. What? Binibiro ba siya ng mga ito? No. I can't take care of him. I barely know him. Ang importante ay naaalala ka niya. He doesn't trust us and he has no idea who really is. All he knows is his name. Sa kalagayan niya ngayon, masyadong magiging delikado kung ipagkakatiwala namin siya sa ibang tao. It's just for a while, Rinoa. Kumbinsi sa kanya ni Zek. Naniniwala kaming mas ligtas siya rito sa pangangalaga mo. Ganito rin naman ang inirekomenda ng mga doktor niya. Hindi siya makaimik.
Wala rin siyang maikatwiran. Lantis needed her help. She looked at the serious faces of the billionaire boys. Noong isang araw lang niya nabasa ang lahat ng issues ng Philippine Stats kung saan isa-isang na-feature ang mga ito. At sa pagkakatanda niya, walang nabanggit ang magazine na iyon na nagkaroon ng matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng mga billionaire boys maliban sa pagiging business colleagues. Bagaman madalas daw na makitang magkakasama ang mga ito sa mga business conferences, convention and the other business functions, hindi pa rin sapat iyon upang magkakakilala ng husto ang mga ito. Enough to create a strong bond between them. Nang mabuo na lang ang Billionaire Boys Club, naging malapit ang mga ito sa isa't isa. Tila ang isyong iyon tungkol sa mga ito ang siyang naging daan upang magkakakilala sila ng husto at mabuo ang isang matatag na pagkakaibigan. Kaya siguro kahit si Lantis ang pinakamalayo ang loob sa mga ito, ayon na rin sa nabasa niya sa Philippine Stats, ay nagmalasakit pa rin ang mga ito rito. Dalhin niyo na lang siya sa kanyang pamilya. Hirit niya sa huling pagkakataon. Ayokong kapag may nangyari sa kanya ay ako pa ang masisi. Nagpalitan ng tingin ang mga billionaire boys, except for Lantis. Tumikhim si Ran bago sumagot. Matagal lang walang mga magulang si Lantis. Wala rin kaming nakuhang impormasyon tungkol sa kanyang mga kamag-anak. Uli lang lubos na ito kung ganoon. Alright, napipilitang sang-ayon niya. Ako na ang bahala sa kanya. Salamat. Sandali lang. Bakit ako mananatili rito? Tanong ni Lantis. It's okay pare. Ani ni Yoji. Mas madali kang gagaling dito. Gagaling? You mean I'm sick? Yes. But don't worry. Makakalimutan mo rin ito after 30 minutes. Bakit? Tinapik ito ni Trace sa balikat. Huwag mo na lang intindihin ang mga sinasabi namin. You'll be fine. Inabutan siya ni Zek ng isang calling card. Written there are private lines. Kung ano man ang mangyari o kung ano man ang kailanganin mo, tawagan mo lang kami. Wait, hindi ba dapat ay may numero din ako ng doktor ni Lantis? Saglit na nagkatinginan ng mga ito. Kapag kuwan, ay tumikhim si Zek. After 3 days, dadalhin namin dito ang doktor ni Nakago para check-upin ulit siya. In the meantime, ikaw muna ang bahala sa kanya, Rinoa. Pagkatapos maisaayos ang plano ay nagpaalam na ang mga ito. Habang pinagmamasdan niya ang paglipad ng helicopter ay tila roon lang nagkaroon ng agam-agam ang kanyang puso. Matatagalan kaya niya na makakasama ang lalaking minsan ang naging dahilan ng kanyang matinding pagdaramdam? But with just one look at Lantis, who was still staring at the chopper, all she could do was sigh. Ang lamig dito sa labas, Rinoa. Naririnig niyang wika nito. Hindi ka dapat lumalabas. He took her hand. It was probably the warmest feeling she had ever felt. Napabuntong hininga uli siya. 2 linggo lang ang nakakaraan mula nang huli silang magkita, subalit tila napakatagal na panahon na ang lumipas. Ngunit heto na nga uli ito sa harap niya at walang alaala ng dahilan ng kanilang pagkakalayo. They were back to square one. What are we doing here anyway? Tanong nito. Tanghali na nakapadyama ka pa. Siguro hindi ka pa nakakapag-almusal. Hindi bale ipagluluto na lang kita. What do you want to eat? Habang nagsasalita ay hinihila siya nito papasok ng loob ng bahay. Marunong kang magluto? Saglit na nag-isip ito. I think so. Bumitiw siya rito. Inayawan na siya nito. Ayaw niyang mangarap na naman at pagkatapos ay mabigo. Hindi ako nagugutom kaya huwag ka na mag-abalang magluto. Ang mabuti pa, sumunod ka na lang sa akin at ituturo ko sa iyo ang kwarto mo. Binibiro mo naman ako, Rinoa. Dito ako nakatira, kaya alam ko kung nasaan ang kumunot ang noon nito. Nasaan nga ba ang kwarto ko? Sa pagkakataong iyon ay siya na mismo ang humila dito patungo sa ikalawang palapag ng bahay. Isa sa 2 guest rooms doon ang binuksan niya. Hindi ko yata makita ang mga gamit ng isang babae rito. Puna nito. Bakit naman magkakaroon ng gamit ng babae rito? Why else do you think? We're living in together so it's natural that we share the same room.
Ano? Excuse me. Hindi tayo nagli-live-in, no? Ang kapal mo. He scratched his head in confusion. Ganun ba? Sorry, medyo pumapalya na yata ang memorya ko. Nagilty na naman siya. Halatang pinipilit nitong magkaroon ng normal na pamumuhay, kahit ang totoo ay nalilito rin ito dahil nga sa kasalukuyang kalagayan nito. Napapansin kasi niyang madalas ay napapakunot noo ito na tila ba pilit na iniintindi ang mga kakaibang nangyayari dito. No, you don't live here but you're on vacation here in my flower farm. Sa iyo pala ang flower farm na ito? I've never seen place like this. It's beautiful. Ramdam niya ang sinseridad sa tinig nito. Thank you. Do you want this room? I've been staying in this room, right? Of course, gusto ko ito. Pumasok ito sa loob ng silid at pinagmasdan ang kabuuan niyon. Again, she had her chance to admire him from afar. She felt a longing in her heart as she stared at him. Nang lingunin siya nito ay huling-huli siya nitong nakatitig dito. Ngunit sa halip na ipahiya siya nito ay ngumiti lang ito sa kanya. Her heart melted once again. May gusto lang akong itanong, Rinoa. Am I a good boyfriend? Good boyfriend to whom? To you. Muntik na siyang nasamid sa narinig. No, I mean, we're not really together. Hindi kita nililigawan? That's strange. No, it's not. Itinago niya ang nararamdaman na pagdaramdam dito. Nagkataon lang na hindi ako ang minahal mo. Hindi ikaw ang minahal ko? Gusto mong kumain? Pag-iiba niya sa usapan. Magpapahain ako sa mga katulong. Gutom ba ako? Hindi na niya pinansin ang komento nito. Nagpatiuna na siya sa pagpunta sa kusina. Wala naman ang kusinera nila roon. Marahil ay namalengke ito. Ngunit nag-iwan ito ng makakain para sa agahan niya. Iyon ang ibinigay niya kay Lantis pagdating nito roon. Marami yan Puna nito. Mauubos mong lahat yan? Sa'yo yan. Busog pa ako. Ikaw dapat ang kumain ng kumain. Mukhang kinukulang ka na sa nutrisyon. Napasinghapan nito na tila wala sa sariling makapa nito ang benda sa ulo. Aw, damit. Huwag kang masyadong malikot. Mabilis na ini-inspeksyon niya ang pinsalang idinulot nito sa sarili nito. Sariwa pa ang sugat mo. Kapag hindi ka nag-ingat, baka lumala ito. Naaksidente ba ako? Sasagutin kita pagkatapos ng 30 minuto, okay? Nang masigurong maayos pa rin ang lagay ng sugat nito ay naupo na rin siya. I can't believe I let myself into this. Nag-aalala tuloy ako kahit hindi ko gusto. Imbes na mag-alala ka, kumain na lang tayo. Akala ko ba hindi ka nagugutom? Nagbago na ang isip ko, baka maimpatyo ka sa dami nitong pagkain mo kaya sasaluhan na kita. Nagsalin ito ng bacon at itlog sa kanyang pinggan. Eat, makakabuti yan sa'yo. Siguro nga. Nilantakan na niya ang pagkain. Iyon na lang ang pagtutuunan niya ng pansin kaysa naman patuloy niyang maramdaman na habang tumatagal ang pananatili ni Lantis sa poder niya ay unti-unting bumabalik ang damdamin niya para dito. Ngayon ko lang nalaman na pwede rin palang maging maganda ang isang babae kahit malakas siyang kumain. Napatigil siya sa pagsubo. Narinig na niya yun noon. Iba nga lang ang tinutukoy nito noon, pero ganoong-ganoon din ang pagkakasabi nito. Hindi ko alam na pwede rin palang maging maganda ang isang babae kahit namumula ang ilong niya sa pag-iyak. Anong gusto mong kainin mamayang gabi, Rinoa? Ipagluluto kita. Hindi ka marunong magluto. Of course I know how to cook. Tinuruan ako ng mama ko. Hindi ko makakalimutan ang mga turo niya sa akin. Hindi mo makakalimutan ang mga iyon? May mga naaalala na ba uli ito? Ano pa ang naaalala mo? Bakit mo tinatanong? Because you're sick and I want to know if you're having some progress. I'm sick? Yes, I mean no, not really. He shrugged. I remember I'm 30 years old. And? She prodded. You're my girlfriend. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako ang girlfriend mo? Hindi kita girlfriend? No. Why not?
Alam mo, daig mo pa ang isang bata sa dami ng tanong mo. I can't help it, he sighed. Sometimes I just have this really weird feeling of not remembering a lot of things. Pagkasabi niyon ay natahimik ito. Damn it. Bakit kailangang mapunta pa sa kanya ang responsibilidad dito? Ayos naman siya noon kahit talagang nasaktan siya sa naging paghihiwalay ng kanilang mga landas. She was coping then. Pero ang ibigay uli ito sa kanya na wala ito kahit na anong memorya ng kanilang nakaraan para talagang binibiro siya ng tadhana. Ano ba ang gustong palabasin ni Cupido sa sitwasyong niyang iyon ngayon? I'm sorry, Lantis. Naninibago lang siguro ako. Tinitigan niya ito. Kinakailangan niya ng lahat ng willpower para mapigilan ang sariling haplusin ang gwapong mukha nito. Iiwasan ko na lang lalo pang guluhin ang isip mo. You're beautiful, Rinoa. Salamat. Sabi niya pagkatapos ay yumuko. Look at me so I would know you're listening. She did. You're beautiful. Napabuntong hininga siya. May panibagong problema siya. Paano niya pipigilan ang kanyang puso na huwag muling tumibok dito? Nakapangalumbaba sa mesa ang tatlong katulong at kusinera ni Rinoa habang tila nangangarap na pinagmamasdan ng mga ito si Lantis na nakatayo sa harap ng lababo. Iyon ang eksenang nabungaran niya pagbaba niya sa kusina. Pagkatapos niyang ihinto ang ginagawang pag-update ng mga bagong breeds ng bulaklak sa internet. Hindi siya makapag-concentrate ng husto sa ginagawa dahil iniisip niyang nasa tabi-tabi lang ang binatang laging laman ng kanyang isip nitong mga nakaraang araw. Lantis, anong ginagawa mo? Tanong niya sa binata. Nilingon siya nito. Puro bula ang kamay nito na may hawak na pinggan. Kung hindi siya nagkakamali, iyon ang ginamit nila kanina nang sabay silang mag-agahan. Naghuhugas ng pinggan. Tila natutuwa pang sagot nito. Madali lang pala ito. Hindi mo trabaho yan, Lantis. Pinandilatan muna niya ang mga katulong ngunit nananatiling nakatunganga pa rin ang mga ito sa binata. Bisita ka rito at hindi ka dapat nagtatrabaho. Ako ang nobyo mo, kaya hindi na rin siguro ako ibang tao. He held up the plate and brushed its center with a Scotch Brite. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ayaw maalis nitong dumi sa plato. Kanino ko pa ito kinikis-kis pero wala pa rin. Tinanggal niya ang nakakulapol na bula sa plato. Hindi mo talaga matatanggal yan, Lantis. Design na yan ng plato. Ganun ba? Ngumisi ito ng matanto ang naging pagkakamali. Akala ko dumi. Kapag kuwan ay hinarap nito ang pagbabanlaw ng mga nasabong baso at plato. Narinig niyang bumuntong hininga ang kanyang mga katulong. Nakangiti na ang mga ito nang muling lingunin niya. At kayo, bakit ninyo hinahayaang magtrabaho rito sa kusina ang bisita natin? Hinawakan niya ang mga kamay ko. Ate, sagot ni Tinay. Ang tatlo sa mga dalagang katulong niya roon. At para akong lumutang sa hangin nang ngitian niya ako. Sabi rin niya, hindi lang daw mga babae ang dapat na marunong sa kusina. Sang-ayon ni Marie. Ang gwapo talaga niya sa personal, ate. Mas gwapo pa siya kaysa mga picture niya sa Philippine Stats. Noon lang niya napansin ang mga magazine sa ibabaw ng mesa, kung saan nakapangalumbaba ang mga ito. So, nakilala na rin pala nila ang mga ito. Kung hindi mo lang siya nobyo, ate, papakasalan ko na iyan agad. Si Ines ang nagsalita. Kahit araw-araw pa niyang makalimutan kung ano ang pangalan ko. Hinintay niyang magsilita rin ng papuri ang may katandaan na niyang kusinera. Mabuti na lang at madali naman nitong nakuha ang ipinahihiwatig na mga tinging ipinupukol niya rito. Baka kasi magtatakbo na palabas ng bahay si Lantis kapag narinig nitong pinagnanasahan din ito ng biyudang si Aling Telma. Pero humirit pa talaga ito. Magandang lalaki nga talaga siya, Rinoa. Bagay na bagay kayo. Naku, tigilan na nga natin ito, aniya. Sabay lingon sa binata. Lantis, dapat ay nagpapahinga ka lang.
Isang kumpol ng bula ang ipinahid nito sa kanyang ilong. Isi ka lang, sweetie. Masyado kang high blood eh. Anong high blood? Pinalis niya ang mga bula sa kanyang ilong, subalit muli siyang nilagyan nito niyon. Lantis, ano ba? Tigilan mo na nga yan. You look so good with bubbles. Ganon. Iniloblob niya ang isang kamay sa lababo na punong-puno ng bula. Saka iyon iwinisit dito. Hindi yata nito akalain nagaganti siya kaya hindi agad ito nakailag. Daig patuloy nito ang nalublob sa bula. Tinanggal nito ang mga nakakulapol na bula sa mga mata at magkabilang pisngi. Saka malakas na tumawa. Ho 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 ho! Merry Christmas! Huli na para makaiwas siya. He had wrapped his arms around her and felt his lips brush against hers. Nanatili sa terasa si Rinoa pagkatapos ng insidenteng iyon sa kusina. Hanggang na mga sandaling iyon ay nararamdaman pa rin niya ang init na dulot ng saglit na pagdadampi ng mga labi nila ni Lantis. Para sa isang iglap kasi ay muling nanumbalik ng buong buo sa kanyang alaala ang pinagsaluhan nilang halik noon sa harap ng kanyang bagong bukas na flower shop. Isang linggo pa lang ang nakakalipas. Mula nang maganap iyon ngunit tila kay tagal ng panahon na ang nagdaan nang magpasya siyang ibaon na sa limot ang lahat ng nangyari sa kanila. Tinitigan niya ang bagong breed ng bulaklak na nakadisplay sa screen ng kanyang laptop. Napabuntong hininga siya. Hindi niya magawang mag-concentrate. Iba ang umuokupa sa kanyang isip. Hindi niya matanggap na sa loob lang ng isang araw ay naglahong parang bula ang pinaghirapan niyang paglimot kay Lantis. With just one look at his smiling chinky eyes, cute smile and face like a baby, everything was forgotten. Naudlot siya sa pagmumuni-muni nang marinig niya ang ingay ng isang nagpupukpok. Marahil ay ginagawa na ng mga tauhan niya ang nasirang bakod ng bakuran ng bahay. Sumilip siya upang malaman kung naroon at nakikiisyoso si Lantis. Ngunit higit pa roon ang kanyang nakita. Lantis himself was the one fixing the old fence, without a shirt on. His great body was covered with sweat and every inch of him rippled as he maneuvered the hammer with powerful strength. Kaya hindi nakatakatakang kagaya rin ang reaksyon ng mga tauhan niya sa kusina, ang reaksyon ng babaeng tauhan niya sa flower farm habang pinagmamasdan itong magtrabaho. Gusto sana niyang pagalitan ang mga ito, ngunit kahit siya ay napatangan na rin sa nakikita. Unti-unti namang huminto sa ginagawa si Lantis na tila ba may kung anong sumira sa konsentrasyon nito. And then he slowly turned to her. Bigla ang bundol ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib nang makita itong nakangiting kumaway sa kanya. Oh, Lantis! Sambit na lang niya. Don't do this. You're making me fall for you again, you handsome creep. Tinalikuran lang niya ito. Dinampot niya ang kanyang laptop at nagpa siyang pumanhik na sa kanyang silid. Maghapon siyang nagkulong doon. Hindi siya lumabas hanggat hindi niya naiikondisyon ang sarili na iwasang i-entertain ang mga nararamdaman niya para sa binata. Ngunit sa bandang huli ay siya na rin mismo ang sumuko. Sumakit lang kasi ang ulo niya sa ginawa niya. Gabi na nang ipasya niyang lumabas sa kanyang silid. Patungo na siya sa kusina upang lagyan ng laman ang kanyang sikmura nang marinig niya ang malamyos na tunog na iyon ng gitara. Sinundan niya ang pinagmumula niyon at nagulat pa siya nang makitang nag-iisa sa front porch si Lantis habang tumutugtog. Lalayo na lang sana siya ngunit naalala niyang baka kung ano ang nangyari dito sa hindi niya paglabas ng silid ng halos kalhating araw. She was supposed to take care of him for Pete's sake. Hi! Bati niya rito. Naiilang pa nga siya nang lumapit dito, ngunit nag-aalala naman siya sa kanyang kalagayan nito ng mga nagdaang oras. Kumusta na ang pakiramdam mo? Humarap ito sa kanya na yaka pa rin ang gitara. Mabuti nga yung nakita na kita. Kumunot ang kanyang noo. Kumikirot ba ang sugat mo? Sugat ko? Saan? Natitiyak niyang nakalimutan na rin ito ang mga inasal niya kanina, kaya medyo nakahinga siya ng maluwag. She touched the bandage on his head. Mukha namang maayos ang lagay mo.
Aniya, kumain ka na ba? Busog pa ako. Marahil ay nakakain na ito. Tatanungin na lang niya ang makakatulong mamaya. Naupo siya sa tabi nito. Mamaya na siya kakain. Tutal hindi naman talaga siya nagugutom. Nalipasan na siya ng gutom. Marunong ka palang tumugtog ng gitara. Komento niya. I love playing musical instruments. Kapag nakakarinig kasi ako ng musika ay napapanatag ang kalooban ko. He strummed the guitar. I just don't remember how or when I learned it. Hindi na importante yun. Basta marunong ka na ngayong tumugtog. She watched the slow and graceful movements of his fingers. Mukhang madali lang naman pala. You want to learn how to play this? Bakit? May naturuan ka na ba? Well, I taught myself. Ngumisi pa ito. And they love me. So that's probably a good sign that I can teach you enough. Right. He still had his sense of humor even though he had loss of memory. Tell me something about yourself. Something like? Anything that pops in your mind. Bakit? Dahil gusto kong malaman kung may improvement na sayo. He told her he loved playing musical instruments. Ibig sabihin kahit paano ay may naaalala ito. Dahil marami pa akong hindi alam tungkol sayo. Para sa isang kasintahan, ikaw na yata ang pinaka-weird. Hindi mo ako kasinta, never mind. Ilang beses man niyang ipaalala rito na wala silang relasyon, ay makakalimutan din naman ito iyon. Pero ang bagay na iyon ang laging gumugulo sa isip niya. Paano nga kaya natanim sa isip nito na magkasintahan sila? Let's see. Umpisa nito. I'm 30 years old. You probably know that already. I love playing musical instruments as you can see. I like having small talks with you. Talaga? Yeah. Pakiramdam ko kasi matalino ako kapag ikaw ang kausap ko. Teka lang. Ang ibig mong sabihin bobo ako? Kaya kapag kausap mo ako ay matalino ang pakiramdam mo sa iyong sarili? Kung saan-saan na naman pumupunta yung isip mo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. What I mean is, gusto kitang kausap dahil maraming bagay akong naaalala na matagal ko nang nakalimutan kapag magkausap tayo. Gaya ng, tumingala ito sa maliwanag na kalangitan. Gaya ng kung gaano kaganda ang buwan sa gabi. When I think about it, wala akong maalala na minsan ay tumingala ako sa langit at pinansin ko ang kagandahan ng kalikasan ng gabi. But every time I think of you, I remember your great smile from the bright lights of the moon. Also your exquisite and exotic beauty from these beautiful flowers surrounding me. Exotic? Nakangiting umiling siya. What a nice way of putting how dark-skinned she was. Hindi ko alam na makata ka pala. Minsan lang, sinulyapan niya ito na may ngiti sa mga mata kapag bilog ang buwan. Dagdag dito. Baliw ka talaga no? Bilog ang buwan. Hinampas niya ito sa braso. Kulit mo. Tumaginting ang tawa nito sa katahimikan ng gabi, and it felt so good hearing him laugh again. Seeing him laugh and laughing with him. Nang huminto ito sa pagtawa, ikinawit niya ang kamay sa braso nito at inihilig ang kanyang ulo sa balikat nito. Kahit sandali lang hiling niya sa isip. Hahayaan ko ang sarili kong mapalapit sa iyo, Lantis. Oh, anong drama yan? Pabirong tanong nito. Nananansing ka na ah. Boyfriend naman kita. Kung sa bagay, ibinaba nito ang gitara. Saka niyakap siya ng mahigpit. Mas gusto ko na yatang ikaw ang naglalambing kaysa ako ang lumalambing sa'yo. Keep quiet. Hindi na niya alam kung gaano sila katagal na nasa ganoong ayos. Basta siya ay kontentong nakahimlay sa mga bisig nito habang pinagmamasdan niya ang ekta-ektaryang lupain ng mga bulaklak sa harap nila. Binibigyan ng kakaiba at misteryosong dating ng liwanag ng buwan ang kapaligiran. With her in his arms, she could stay this way forever. Isang pangako ang napagpasyahan niya.
Mula sa gabing iyon ay hahayaan niya ang sariling maging malaya sa piling nito kahit sa sandaling panahon lang. Rinoa, tonight is really fascinating. But can you tell me why we're out here in the cold? Kahit every 30 minutes lang sa loob ng 2 o 3 araw, aniya sa isip. Hinigpitan niya ang pagkakakapit sa braso nito. Still cold? Tanong niya. She heard him sigh. Not anymore. Napangisi lang si Rinoa habang pinagmamasdan si Lantis sa bagong tuklas na gawain nito. He was holding a feather duster and was looking at it with fascination. A few minutes later, he took a glass figurine and started tapping it with a stick. Natatawang nilapitan niya ito. You dust with a feather end? Ibinaligtad niya ang feather duster at ibinalik iyon dito. Not with a stick end. Better. Inilapag nito ang figurine saka siya hinarap. Good morning, Rinoa. Good morning, Lantis. Have you had a good night's sleep? I don't know pero medyo inaantok pa ako ngayon. Nakalimutan na niya ang nangyari ng nagdaang gabi sa front porch. Hindi na bale pa konsuelo niya sa sarili. At least may dahilan ka para gumawa ng panibagong alaala na kasama siya, Rinoa. Kung inaantok ka pa, bakit hindi ka nalang matulog uli? Total, nandito ka para magbakasyon at hindi para magtrabaho. I don't want to waste my time in my room when there's so much to see. Tinitigan siya nito, especially now. She bit her lower lip to prevent herself from grinning ear to ear. But he gave her a smile that reached his eyes. Wala na tuloy siyang nagawa kundi ang mahawa sa ngiti nito. You should smile more, Rinoa, he said. Ang aga-aga nang bobola ka na. Hindi ako marunong mambola. Ilang beses na nga ba niyang narinig iyon mula rito? Napailing siya. Tila kasi siya man ay may diferensya sa utak. Paulit-ulit na rin kasi ang mga sinasabi niya. Hinayaan ka na naman ng mga katulong na magtrabaho rito? Aniya na ang tinutukoy ay ang pagtatanggal nito ng alikabok sa mga figurines sa sala. Nawiwili na yata silang utusan ka. I'm enjoying this. Medyo weird nga lang dahil pakiramdam ko ay ngayon lang ako nakahawak nito. He inspected the feather duster. Imposible naman siguro yun, di ba? Mahilig akong magtrabaho kaya siguro naman minsan sa buhay ko ay na-encounter ko na ito. She doubted it. Ilang beses na rin niyang nahawakan ang kamay nito. Hindi niya naiwasang mapunan na kasing lambot ng bulak ang mga palad nito. Tanda lang iyon na ni minsan ay hindi nga ito nakakahawak ng feather duster. Huwag mo nang intindihin yan, Lantis. Teka, kumain ka na ba? Oo, katatapos ko lang. Ikaw? Hindi pa. Sayang. Gusto ko pa naman niyang makasalo ito sa pagkain. Lalo kasi siyang ginaganahan sa pagkain kapag nakikita niya ang cute na mukha nito. Napansin niyang nakatitig ito sa kanya na tila ba lumilipad ang pag-iisip. Nakapag-almusal ka na ba, Rinoa? Maya-maya ay tanong nito. Hindi pa, kasasabi ko lang. Halika na. Hinila na siya nito patungo sa direksyon ng kusina. Kanina pa ako nagugutom. His 30 minutes must have expired already. Masaya na siyang magkahawak kamay silang nagtungo sa kusina. Hindi na siya nagtanong kung bakit doon sila kakain sa halip na sa komedor. Sa ngayon, kahit saang lugar siguro siya dalhin ito ay sasama siya. Naupo siya sa harap ng kitchen table habang inihahanda nito ang kanyang agahan. Araw ng pamamalengke ng kanyang mga katulong. Kaya solo ni Lantis ang buong kusina. O akala ko ba nagugutom ka na rin? Puna niya nang hindi siya nito saluhan sa mesa. Maupo ka na rito. Mauna ka na, igagawa pa kita ng dessert. Isinuot nito ang apron na nadampot na sa kung saan. How about some cake, sweet lady? Marunong kang mag-bake? Oo naman. Nag-umpisa na itong maghalongkat ng mga kagamiting kasangkapan. My mom used to bake cakes for me when she was still alive. And every time I would watch her work, siguro dun ako natuto. You remember your mom? I remember everything about her. What about your father?
He continued clattering the utensils as if hearing nothing. Batid niyang sinisikap nitong alalahanin ang tungkol sa ama nito. Ngunit tila wala ring nangyari sa effort nito. Anong gusto mong flavor? Tanong na lang nito. Sana chocolate cake. Bakit? Yun lang kasi ang alam ko. His chinky eyes became cute little slits as he grinned. Natawa siya. May itatanong lang ako, Rinoa. Ano yon? Mabait ba akong tao? Bakit mo naman naitanong yan? Nagkibit balikat ito. Gusto ko lang malaman ang opinyon mo tungkol sa akin. Tell me what you think of me, not just as your boyfriend, but also as a person. Well, let's see. Tinusok niya ng tinidor ang hotdog sa plato niya. When I first met you, pinauna mo kami ng kaibigan kong si Jeronimo sa pila sa grocery store. Iyon palang masasabi ko ng mabuti kang tao. The second time we met, I was wreaking havoc in my ex-fiancé hotel suit, which turned out to be yours. You offered to punch the hell out of my ex-face. So all in all, I guess you've been a good citizen. Am I a good boyfriend to you? Natigilan siya. Ano naman kasi ang isasagot niya sa tanong na iyon? Wala naman talaga silang relasyon nito. Pero meron ka namang 2 araw na kasintahan ito. You already have a basis if you decide to answer his question, Rinoa. Ana ng isang bahagi ng isip niya. You've been a very good boyfriend to me, sagot niya. You're nice, sweet, sensitive, thoughtful, and you always make me feel good about myself. What she said were all true. Iyan ba ang dahilan kung bakit mo ako sinagot? Hindi, sinagot kita dahil sa simpleng kadahilanan na ikaw ang pinili ko. Then he gave her the most beautiful smile she had ever seen. I love you, Rinoa. Tila siya natulig sa sinabi nito. Totoo ba ang kanyang narinig? Did he really say? Pinagbasdan niya ng mabuti ang mukha nito. Hindi na niya napigilan ang mapahikbi. Hey, hey, hey! Mabilis siyang nilapitan ito. What's wrong? May nasabi ba akong masama? Umiling siya. Saka dinampot ang tissue paper sa ibabaw ng mesa. Wala siyang ibang magawa kundi ang tahimik na umiyak sa harap nito. Hindi na niya iniintindi ang sasabihin nito sa inaasal niya. Tutal naman, makakalimutan din ito ang lahat ng iyon sa loob ng 30 minuto. Kung nasaktan man kita rin, Rowa, I'm sorry. Halos pabulong na sabi nito. Wala kang kasalanan. Tinuyo niya ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Tanggap na niyang ito pa rin ang lalaking mahal niya. Ganito naman talaga kapag nagmahal. Kailangan mong masaktan para matutuhan mo kung paano ang totoong magmahal. Nasaktan nga kita. Narinig niyang nagmura ito bagaman mahina lang. Kung ito na lang ang tanging pagkakataon na masasabi niya rito ang damdamin niya, sasamantalahin na niya ang oportunidad na iyon. Kahit na nga maiuwi rin naman sa wala ang lahat ng iyon. Basta maiparating niya rito ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. That's why I knew I had loved you even from before. Pag-amin niya. Kasi noon pa man ay nasasaktan na ako. Pero wala akong pinagsisisihan. Bumalatay ang labis na pagsisisi sa gwapong mukha nito. I'm sorry. I'm really sorry. Hindi ko alam, Rinoa. Hinalikan niya ito sa pisngi saka masuyong dinama ang pisngi nito. Salamat. You're thanking me for hurting you? I'm thanking you for teaching me how to love. Tinitigan niya ang singkit na mga mata nito na punong-puno ng kalituhan. Now, I'm ready to take another risk. With you. Dugtong niya sa isip. I want to take the risk of falling in love with you again, Lantis. At bahala na si Batman sa kahihinat na ng lahat. Pagkatapos ng 30 minuto, Lantis, magsisimula tayong muli. Hanggang subumalik na ang tuluyan ang alaala mo at makalimutan mo uli ako. Pero sa ngayon, I'll treasure every moment with you. Para kahit wala ka na, may mga magagandang alaala pa rin akong makakasama sa pag-iisa ko. Ano bang sinasabi mo? Hinding-hindi kita makakalimutan, Rinoa. I love you. You're the only woman for me. Tinakpan niya ang mga mata nang marinig ang mga salitang iyon.
Bakit ba kapag malungkot ang isang tao ay umiiyak ito? At kapag masaya naman, umiiyak pa rin ito. Hindi na bale. Ang sabi ni Lantis ay maganda siya kahit umiiyak siya. Agad na tinanggal niya ang kamay niya na nakatakip sa kanyang mga mata nang marinig niyang suminghap ito. Hawak nito ang may bendang ulo nito. Lantis, bakit? Nag-aalalang tanong niya. Kumikirot ba ang sugat mo? Kinalimutan na muna niya ang sariling dilema at inasikaso ito. Dadalhin na kita sa ospital. No, I'm fine. Pero nag-aalala na ako sa'yo. May naaalala na siya. Oo nga pala, may calling card na iniwan ng mga kaibigan mo. Dito ka lang at tatawagan ko sila para mapapunta nila dito ang doktor mo. Ngunit pinigilan siya nito ng akmang tatayo siya. His face was serious when he took out a pen and wrote something on a piece of paper. Isang address ang isinulat nito. Sa'yo ba ang address na ito, Lantis? Hawak ang papel na tanong niya rito. Naaalala mo na kung saan ka nakatira? Hindi ito sumagot. Ang address ay ang isa sa pinaka-prestilyoso at pinaka-eksklusibong village sa Maynila. Siguro nga ay doon ito nakatira. Ngunit habang tinititigan niya ito, ay unti-unti namang binabalot ng kalungkutan ng kanyang puso. Malapit na itong mawala uli sa kanya. Pero para sa kapakanan nito at mabilis na pagaling nito, ay gagawin niya ang lahat. Para man lang masabi niyang may nagawa siya para sa lalaking kanyang minamahal. Gusto mong dalhin kita rito? Wala pa rin siyang nakuhang reaksyon mula rito. Mabilis siyang nagpasya. I'll take you there. Ang sabi ng mga kaibigan mo, makabubuti sa iyo na mapuntahan ang mga lugar o taong naging bahagi ng buhay mo noon para mas mabilis ang iyong paggaling. Hindi na niya nagugustuhan ang nararamdaman sa hindi nito pag-imik. She could feel he didn't want to live. Pero hindi maaari iyon. Isa sa mga araw na darating ay babalik na ang lahat ng alaala nito at magiging malabong bahagi ni lamang siya ng buhay nito. Mahirap subalit kailangan niyang tanggapin na hanggang doon na lang sila. Magbihis ka na para makaalis na tayo agad at makabalik din. Kung gugustuhin mo pang bumalik. Tumayo na siya. Wala kasi tayong magagamit na sasakyan dito kaya kailangan nating mag-commute. Tahimik lang na tumango ito. Kaagad na napansin ni Rinoa ang biglang pananahimik sa terminal station ng mga bus na biyaheng pa Maynila. Pagpasok nila ni Lantis doon. Ganon din ang umakyat na sila ng bus na sasakyan nila. Sinulyapan niya si Lantis. Tila walang pakailam ito sa paligid nang maupo ito sa pwesto nito sa likurang bahagi ng bus. Hanggang ng mga sandaling iyon ay hindi pa rin siya umiimik nito. It had been an hour already since they had that talk in her kitchen. Kaya siya na lang ang nagbigay ng katwiran sa inaasal nito ngayon. Marahil ay may mga alaalang bumabalik na rito at medyo malabo na rin ang mga nangyayari. Mahaba-haba rin ang biyahe nila subalit hindi niya magawang matulog. Maraming bagay kasi ang gumugulo sa kanyang isip. Paano kung pagdating nila sa bahay nito ay tuluyan na nitong maalala ang lahat? Matatandaan pa kaya nito ang pinagsamahan nila sa kanyang flower farm? Sa loob halos ng 3 araw? Would he still remember that he loved her? Binalingan niya ito. He was now sound asleep that gave her a moment to just look at him. One thing is for sure, though she said almost to herself, I'll never forget that I love you. Still asleep, he had reached for her hand and gently squeezed it. It was as if he was assuring her, in his own bizarre way, that everything would be okay. Hindi niya alam kung matatawa siya o maluluha. Ilang oras pa lang ang nakalilipas ay na-miss na niya agad ito. Paano pa kaya sa mga susunod pang araw na wala na ito sa poder niya? She squeezed back his hand and leaned towards him. Moment like those should be taken fully to one's advantage. So she did. Pagsakay nila sa taxi na siyang magdadala sa kanila sa address na isinulat nito sa papel, ay kakaibang katahimikan ang namagitan sa kanila. She tried breaking the silence, but it was no use.
Wala talaga yata ito sa mood makipag-usap kaya hinayaang na lang niya ito hanggang pumasok sila sa eksklusibong village na iyon. Sa harap ng gate ng isa sa pinakamalaking bahay na naroon huminto ang taxi. Wow! Humahangang sambit niya nang makababa ng taxi. Nakakalula naman itong bahay mo. Umalis na tayo, Rinoa. Ha? Paglingon niya ay seryosong-seryoso ito habang pinagmamasdan ang malaking bahay. Pero hindi pa tayo nakakapasok sa loob. Para ano pa? Kung makakapasok tayo sa loob, maraming bagay ang maaaring makatulong para maging mabilis ang pagaling mo. Wala akong sakit. Tinalikuran na siya nito. Lanti, sandali lang. Naabutan naman niya agad ito. What's going on? Nothing. Pwede bang bagalan mo naman ang paglalakad mo? Hindi kasi mahahaba ang mga binti ko na gaya ng sayo. He stopped. At nagulat siya sa nakikita niya ngayon sa mukha nito. May nagbago na rito. At parang alam na niya kung ano iyon. I have to tell you something, Rinoa. You remember everything? Nag-iwas ito ng tingin sa kamarahang tumango. Ito na ang araw na pinaghahandaan niya ng husto subalit hindi pa rin pala sapat ang paghahanda niyang iyon. Well, huminga siya ng malalim para makaipon ng sapat na lakas ng loob. Magaling ka na. Natutuwa ako para sa iyo, Lantis. Ngayon ay hindi ka na mahihirapang isipin kung ano ang naging dahilan ng pagkakaroon mo ng sugat sa iyong ulo. Gusto mo bang magpunta sa ospital para magkaroon ng thorough check-up at masigurong hindi na uli papalya ang memorya mo? Umiling ito. Oras na para magpaalam siya rito. She had a great time with him. So, paano? Hanggang dito na lang tayo, Lantis. Magaling ka na at hindi mo na rin kailangan ang tulong ko. Itinuro niya ang bahay nito. Siguro naman ay hindi mo na ako kailangan para makapasok ka ng maayos sa inyo. Kaya mo na yon. Mauna na ako sa'yo. Will you stay if I ask you to stay? What for? I don't know. Maybe to spend more time with you. Or maybe I just want to stay with me. Natawa siya ng pagak. Lantis, hindi na ako ang girlfriend mo. Remember? No, I mean just stay. Hindi na nga nito naalala ang buong panahon ng pinagsamahan nila sa flower farm. Sa pagaling nito ay natabunan niyon ang mga alaala nito noong may sakit pa ito. Naluluha na siyang isipin pa lang iyon. Pero napaghandaan na naman niya ito, hindi ba? Kaya nga dapat ay mas maging madali na lang sa kanya ang tanggapin ang lahat. You know what? Naalala ko. Marami nga pala kaming delivery ngayon. So, kailangan ko na talagang bumalik sa flower farm. Ikaw naman, kailangan mo pang magpahinga ng husto para lalo kang gumaling. Rinoa? I really have to go. Rinoa? Sa pagmamadali ay hindi na niya namalayan ang pagbukas ng gate ng isa sa mga malalaking bahay roon. Isang magarang kotse ang muntik na tuloy makasagasa sa kanya. Rinoa! Nang lingunin niya ang tumawag sa kanya ay agad na nakilala niya ito. Si Pam iyon. Kasama nitong umibis ng kotse ang asawang si Yoji. Lumapit ang mga ito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tanong pa ni Pam. Hello Pam, dito rin pala kayo nakatira. Nilingon niya si Lantis na ngayon ay nakalapit na sa kanila. Inihatid ko lang siya rito. Ganun ba? Tamang-tama. Papunta na rin sana kami sa flower farm mo para ayusin ang problemang ginawa ng mga billionaire boys sa'yo. Wala naman akong problema. Ibig sabihin ay alam mo na? Na magaling na si Lantis? Oo. Pagpunta namin dito sa bahay niya ay naalala na niya ang lahat. No, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ano ba iyon? Sa halip na sumagot ay pinukol nito ng matalim na tingin ang asawa nito pati na rin si Lantis. Nagkamot ng batok si Yoji. Juanito, tingnan niyo ang ginawa niyong kalokohan. Pati ang nananahimik na si Rinoa idinamay niyo pa. Ayusin niyo agad ito. Teka, ano bang sinasabi mo, Pam? Naguguluhang sabi niya.
Pam, sweetheart, pumasok ka na muna kaya. At nang makapag-usap tayo ng maayos. Hindi. Gusto kong ayusin nyo na itong kalokohang ito ngayon din mismo. Binalingan nito si Lantis. Lantis, akala ko pa naman ay hindi mo kalikaw ng bituka ang siraulong asawa kong ito at mga kaibigan niya. I can't believe you're part of this too. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa tatlo. May alam ang mga ito na hindi niya alam at tila may kutob siyang hindi niya magugustuhan ng malalaman. Dahil kahit si Lantis ay tikom na tikom ang bibig. What is it, Pam? Tanong niya. These men. Itinuro nito ang dalawang lalaki. These billionaire men set you up. Set me up? Pam, hayaan mo na lang na si Lantis ang magpaliwanag. Pakiusap ni Yoji. Sa sinabi nito ay nabaling ang atensyon niya kay Lantis. I remember everything, he said softly. Yeah, I know. Matagal na akong magaling. What? Sa Germany pa lang. What? You mean all this time na inakala kong may sakit ka, hindi totoo ang lahat ng iyon? Pakiramdam ni Renoa ay namanhid na ang buong pagkatao niya. Oh no, this isn't happening. Tila wala sa sariling nilagpasan niya si Lantis na agad na humarang sa kanyang daraanan. I can explain, he said. Yes, please do. Agad na sang-ayon niya. Just tell me something, anything. Dapat ay tumatakbo na siya palayo rito habang isinisigaw ang kalokohang ginawa nito sa kanya. But she stayed and waited for his explanation. Marahil ay gusto rin niyang malaman kung bakit nito nagawa iyon. At siguro ay dahil ayaw rin niyang tuluyang magalit dito. Totoong napasama ako sa hostage taking sa Germany, kaya hindi ako nakarating sa kasal ni Dennis at Sophia. Totoo rin na nagkaroon ako ng temporary amnesia dahil sa isang aksidente doon. Pero saglit lang iyon, 24 hours after my accident, I had all my memories back. Why me? Kahit nagsasalita ay hindi niya magawang salubungin ang mga mata nito. Why would you choose me, of all the people in this world, to be the subject of this? Pagdating ni Yoji sa Germany upang sunduin ako, sinabi nila sa akin na from the time na nawala ang memorya ko hanggang sa makaalala na uli ako ay laging pangalan mo ang binabanggit ko. It was true that you're the only piece of memory I had. Iyon ang dahilan kaya agad na natuklasan ng mga doktor na temporary lang ang pagkawala ng mga alaala ko. When the boys told me that, naisip kong ang dahilan kung bakit ikaw lang ang naalala ko ay dala marahil ng ilang araw kong pagpaplano kung paano ako hihingi ng paumanhin sa'yo sa inasal ko nung huli tayo magkausap. I wanted to say sorry but I didn't know where to start. So, you started by lying to me? She said sarcastically. I had no other choice. Nakita ko ang galit sa mukha mo na maghiwalay tayo sa Jabiru. Alam kong hindi mo nagugustuhing makita o makausap uli ako kaya tinanggap ko ang ibinigay na suhestyon ni Marquez. Si Zek? Kailangan daw na mapalambot ko uli ang damdamin mo para makalapit ako sa'yo. Hindi maganda ang naging paraan ko and I'm really sorry. Napapikit siya ng mariin. Itinaas niya ang isang kamay niya upang pigilan itong magsalita pa. Sapat na ang kanyang narinig na tumutumbok lang sa isang issue. Pinagtulungan siya ng mga billionaire boys. And for how long do you plan to keep this? Lie from me? Mahinang tanong niya. She still wasn't looking at him. He sighed. Only for a day. Pero nag-enjoy ka sa ginawa mong panluloko, kaya pinaabot mo ng hanggang 3 araw? No, that's not... I can't believe this. She started taking deep breaths so as to keep herself from fainting. Pakiramdam kasi niya ay hindi niya makakayanan ang lahat ng iyon. And all those confessions I made, you remember all that? Matagal bago ito marahang tumango. Yes. Oh my God. Tinakpan niya ang mga kamay ang kanyang mukha. Padaanin mo na ako, Lantis. I have to go. We still need to talk. Not now. You need to understand na wala na akong mukhang maihaharap sa'yo pagkatapos ng mga inamin ko sa flower farm. What's there to be ashamed of? You love me and stop it.
Kinalma muna niya ang sarili para maharap ng wasto ang problema niyang iyon. Subalit walang nangyari. Hayaan mo na muna akong lumayo, Lantis. Pagkatapos ng mga nalaman ko ngayon, intindihin mo sana ang nararamdaman ko. I bared my feelings for you knowing you would eventually forget it after 30 minutes. Pero ang malamang nagmukha akong tanga at kahiya-hiya sa harap mo, I can't take it. I'm not condemning you for anything. I know, but please let me through. Sobra na ang kahihiyang dinaranas ko ngayon habang nasa harap pa rin kita. Hindi lang sa iyo ako nahihiya, Lantis. Nahihiya rin ako sa sarili ko. Kaya kung maaari lang, bigyan mo naman ako ng pagkakataong ibangon ang pride ko. Hayaan mo akong makaalis. Huwag kang mag-alala, hindi ako galit sa'yo. Just let me through. Nararamdaman niyang nagdadalawang isip ito. Subalit saglit lang iyon dahil ilang segundo lang naman ang lumipas at umalis na rin ito sa harap niya. Nagmamadali siyang lumayo kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta upang makakuha ng sasakyan. Hanggang sa isang kotse ang umagapay sa kanya. Kotse iyon ni Yoji at ito ang nagmamaneho. Ihahatid na kita. Alok nito pagkatapos ibaba ang bintana. Nagpatuloy lang siya sa mabilis na paglalakad. I'm not going to hand you back to Lantis, Rinoa. She never wanted anything to do with the billionaire boys anymore. Pero sa kagustuhang makaalis agad ay nagpaunlak na rin siya. Pakidiretso sa bus terminal, sabi niya nang makaupo sa passenger seat. Babalik ka na agad sa flower farm mo? Don't talk to me, just drive. Mataray na sabi niya. What about Lantis? What do you care? I'm just worried about the two of you. Ngayon ka pa nakokonsensya? Look, Rinoa, I know you're mad at us. Pero hindi mo ba naisip kung bakit pumayag sa setup na iyon ang gaya ni Lantis? Na hindi nga kami kinukonsider bilang mga malalapit na kaibigan? Because you're all just a bunch of, oh I hate you, all of you. Dahil ba sa ikalawang pagkakataon ay minahal mo uli si Lantis? What? Napansin namin ang reaksyon mo noong magkasamang dumating sa Jabiru sina Lantis at Karina para sa wedding rehearsal ni na Dennis at Sofia. Nagselos ka, hindi ba? Hindi siya nakasagot. Batidin namin kung sino ang totoong gusto ni Lantis. Wala talaga kaming balak na pakialaman ang mahiwagang relasyon ninyong dalawa. Ngunit nang maaksidente siya at malaman namin ang tungkol sa tanging alaalang na-retain sa isip niya, doon na kami nagkahinala. Na may gusto rin sa akin si Lantis? He did agree with your cousin's plan. Natawa siya ng mapakla. That is the most stupid things to say, Yoji. Bakit naman? Because I'm dark and ugly and I don't suppose Lantis had said that. Kahit noong una ay hindi ko siya gusto. Nirerespeto ko siya sa kadahilan ng marunong din siyang rumespeto sa ibang tao. Having said that, I'm pretty sure na hindi niya sinabi ang mga negatibong salitang iyon lalo na sa'yo. No, sagot niya sa isip. In fact, he said all the wonderful things. Kaya lang sinabi nito iyon noong mga panahong nagsisinungaling ito sa kanya. So it was probably just another part of his lies. Naniniwala akong kaya pumayag si Lantis sa planong isinuhestyon ni Zek ay hindi dahil gusto kanyang lokohin, kundi dahil gusto na rin nilang mapalapit uli sa'yo. Paano mo nasabi yan? Did he tell you? No, but maybe because I've seen this before. The guys might have seen it too. Kaya namin siya tinutulungan. He sighed. Lantis was manifesting the signs we ourselves manifested during the times when we fell in love with our wives. So ang ibig mong sabihin, in love din siya sa akin at gusto niya ako mapangasawa? Kayong dalawa lang ang makakasagot niyan. Lantis is in love with me? Siya na mismo ang tumutol sa sariling konklusyon niya. How could he be in love with her when he was already in love with someone else? Which was stupid, by the way. He might have said things back at the flower farm that caused her heart to beat faster. But it was all just a lie. You don't really hate him. No. Mahinang sang-ayon niya. I don't hate him. Kung ganon, bakit hindi mo siya hinayaang magpaliwanag ng husto kanina? Kung napansin mo, marami pa siyang gustong sabihin sa'yo.
Nahihiya ako dahil marami akong nasabi sa kanya noong nasa flower farm pa kami. Ngayong alam na niya ang damdamin ko, wala na akong mukhang maihaharap sa kanya. Inamin mo ba sa kanya na mahal mo siya? Tumango siya kapag Juan ay yumuko. Nahihiya siya. I don't see any reason why you should be ashamed, Rinoa. Hindi lahat ng babae ay nagagawang magtapat sa isang lalaki ng kanyang nararamdaman. There is nothing really wrong with it. I know, Ania. Maybe I just want some time off after all that happened. May plano ka pa bang makipagkita kay Lantis? Sa ngayon hindi na muna siguro. Sinulyapan niya ito. Sinabi mo kanina na hindi naman talaga kayo kinukonsider na close friends ni Lantis. Pero bakit tinutulungan niyo pa rin siya? He deserves to be happy. 2 beses na siyang nasaktan sa pag-ibig, Rinoa. Una kay Pam. Si Pam? Nagpanggap siyang interesadong manligaw kay Pam sa sulsol na Tracy upang mapaamin akong mahal ko nga ang asawa kong iyon. Sa huli na lang namin nalaman na hindi pala nila dapat ginawa iyon dahil totoong may espesyal na damdamin si Lantis kay Pam. Pero ni minsan hindi kami nakarinig ng panunumbat mula sa kanya. And the second one was Karina. Tumango ito. No matter how much we wanted not to hurt anyone, may mga bagay pa rin na hindi maaaring baguhin. I love Pam and she loves me. Zek obviously loves Karina as she does him. We can't do anything about it. Bilyonaryo nga kaming maituturing pero wala kaming kakayahang diktahan kung sino ang dapat mahalin nino. Hindi kami Diyos. Kung sa bagay, kahit ang Diyos ay walang kakayahang kontrolin ang puso ng tao. Ngayon niya naiintindihan kung bakit gaano na lang ang reaksyon ni Lantis nang malaman nitong pinsan siya ni Zek. In one way or another, isa kami sa mga naging dahilan ng mga kabiguan niyang iyon. Bumabawi lang kami ngayon kaya kahit mali ay tutulungan namin si Lantis na makuha ka. Saglit din siyang sinulyapan nito. You don't mind, do you? No. Naiintindihan na rin niya ang iba pang miyembro ng BBC. Pero tigilan na niyo na ang pagtulong kay Lantis. Hayaan niyo siyang gumawa ng paraan dahil puro naman palpak ang mga plano niyo. Halakhak lang ang naging tugon nito. Somehow she had a feeling that he and the other billionaire boys won't listen. Nakapangalumbaba si Rinoa sa sofa habang pinagmamasdan ng iba't ibang makukulay na ilaw ng mga gusaling nasa paligid ng kanyang flower shop. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ang balitang kasalukuyang ipinalalabas sa giant billboard television, di kalayuan sa kanyang shop. Ipinasya niyang bumalik na sa Maynila pagkatapos ng insidenteng iyon sa pagitan nila ni Lantis. And speaking of Lantis, namimiss na talaga niya ito. Minsan ay gusto niya nang mainis dito. Nang sabihan niya si Yoji na hayaan na lang ang binata na dumiskarte sa kanya, wala na siyang narinig pang balita rito. Hindi ba nito kayang maligaw ng mag-isa lang ito? Oy sister, wala ka pa bang balak umuwi? Si Georgie iyon nakakapasok lang sa shop. Gabi na ah. Hindi niya pinansin ito. Nakaupo lang ito sa tabi niya. Ano namang ka-etchingan yan ha? 2 araw nang ganyan ang drama mo sa tuwing susunduin kita rito ah. I'm just tired, Georgie. Eksaheradong suminghap ito. You called me Georgie? Malala na itech. I miss him, Jeronimo. Who? Henry? Pinandilatan niya ito. Joke lang yun, girl. Of course I know you're talking about Lantis. Obvious naman no? Ilang gabi mo lang naman laging binabanggit ang pangalan niya tuwing pupuntahan kita rito. Anong gagawin ko, Jeronimo? Gusto ko na siyang makita uli pero nahihiya naman akong humarap sa kanya. Nasabi na niya rito ang mga nangyari doon sa flower farm at ang mga naganap pagkatapos niyang malaman na nagpapanggap lang pala ito na may sakit. Hay naku sister, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na it's either your hiya or your heart. Hinarap niya ito. I should go to him. Ah, finally. Well, ano pang hinihintay mo? Go na girl. Pero paano kung ayaw na niya akong makita? You wouldn't know that for sure if you're just gonna sit here. Would you? Paano kung wala siya ngayon dito sa bansa? Jet setter pa naman ang lalaking yon. He's here, now go. Paano mo nalaman?
Sinabi niya sa akin. Sinabi niya sa'yo? Biglang hinila nito ang nakatirintas na buhok niya. Aray ko, Jeronimo. Kaya ka nagmumukha ng masyonda dahil sa dami ng tanong mo, bakla. Imbes na mag-wonder ka rito, bakit kaya hindi ka nalang kumilos at harapin na si Papa Lantis? Pinakawala na siya nito. Hay, maloloko na talaga ang beauty ko sa inyong dalawa. Hinimas-himas pa niya ang nasaktang anit. Subalit habang pinag-iisipan niya ang mga sinabi nito, ay unti-unti na ring lumilinaw ang isip at puso niya. She loved Lantis and hell with shame. Niyakap niya ito. Salamat, Jeronimo. O tama na, iyang cry-cry na yan. Marahang tinapik-tapik nito ang kanyang likod. Go, go, go na. Baka wala ka nang maabutan doon. Kumalas siya rito at pinagmasdan ito. Mukhang may itinatago ito sa kanya. Wala akong secret, sister, promise. Itinaas pa nito ang kanyang kamay. To the highest level as in. Tumango lang siya at mabilis na humarap sa salaming naroon. She still had her kayumanggi complexion and her long back hair Lantis always liked about her. And for the first time, she appreciated her true beauty. Maganda pala ako, Jeronimo. Sambit niya. Sino bang nagsabing syunga ka? Napangiti lang siya. Saka nagmamadaling nagtungo sa pinto. Ngunit hindi niya inaasahan ang taong kadarating lang doon. Henry? Hello, Rinoa. Nagbabaka sakali lang akong narito ka. Tinitigan siya nito. Mabuti at natsyempohan kita. Anong kailangan mo? I want to talk to you. Pasensya na pero hindi kita maaasikaso ngayon dahil may importante akong pupuntahan. She tried passing through but he blocked her way. Napaurong patuloy siya nang ilabas nito mula sa likuran ang isang pumpon ng mga bulaklak. Alam kong may mga nangyaring hindi maganda sa pagitan natin, Rinoa. Pero pwede bang kalimutan mo na ang lahat ng iyon at magsimula tayong muli? Hindi siya naiirita sa mga sinasabi nito dahil wala na talaga siyang pakialam dito. Naiinis lang siya dahil nakaharang ito sa daraanan niya. Can we talk some other time? Wala na kami ni Cathy. Iniwan ko na siya dahil na-realize kong ikaw pala talaga ang mahal ko. Nakailam na sa kanila si Georgie. You go na, sister. Ako na ang bahala sa utaw na itech. Tumango siya at hinawi si Henry. Subalit hindi pa man siya nakakakita ng taxi na masasakyan, ay heto na naman si Henry. Rinoa, come on. Matagal na rin naman tayong magkasintahan. Can we just forget what happened and start over? Huwag mong basta itapo na lang ang ilang taong pinagsamahan natin ng dahil lang sa ipinagpalit mo ako sa ibang babae? Pagtatapos niya sa sinasabi nito. At sa kanya ka nag-propose ng kasal at hindi sa akin? Rinoa, you know what? I forgive you, okay? At nakalimutan ko na rin ang lahat ng nangyari. But we can't start all over again dahil hindi na kita mahal. Si Lantis na ang mahal ko. Look, you don't have to pretend anymore just to make me jealous. Alam ko nang hindi mo totoong boyfriend ang lalaking iyon, na napipilitan lang kayo magpanggap para pasakitan ako. Aminadong akong nasaktan ako roon, Rinoa. Noon ko na-realize na ikaw pala talaga ang mahal ko at hindi si Cathy. Umiinit na ang kanyang ulo dahil wala pa ring dumarating na taxi. Ngayon tuloy siya nagsisisi kung bakit hindi pa rin siya gumagamit ng sariling sasakyan. Muntik na niyang masigawan ito kung hindi lang nakuha ng atensyon niya ang billboard television na iyon. And now for some light news. Nakangiting wika ng newscaster. For the first time in the history of Philippine media, a member of the illustrious Billionaire Boys Club has agreed to appear on national television to give an important message. Here he is, business tycoon and billionaire boys himself, Mr. Lantis Nakago. Tuloy na siyang napatanga roon nang makita sa malaking screen ang gwapong binata. She could almost feel her heart reaching out to him. Lantis. Sambit pa niya sa pangalan nito. Hi, tila nag-aalangan pang wika nito. I'm not used to seeing myself on TV. Pero kailangan kong gawin ito. So, here it goes. Rinoa, I miss you. Terribly. I know I had done a lot of things that hurt you.
And I'm sorry. I'm not very good in explaining myself out. But I'll do what can I let you know why I did what I did. Give me a chance, please. Mukha na ng newscaster ang sumunod na nakita niya sa telebisyon. Well, there goes another one of our favorite billionaire boys. He's out to get the woman he loves. And that wraps up our stories for tonight. Have a nice weekend and good luck on finding your own special billionaire boy. Nasaan ka, Lantis? Halos pasigaw na tanong niya habang nakatingala pa rin sa billboard television. Nasaan ka? Rinoa, nakikinig ka ba sa akin? Tuluyan na niyang binaliwala si Henry. Ang nasa isip na lang niya ay makita si Lantis. She wanted to give him the chance he was asking personally. Damn it, where are those taxes when I need them? Iniisip na niyang magkarnap ng sasakyan nang may humintong itim na Ford Expedition sa harap niya. Bumaba ang 4 na lalaking agad niyang nakilalang mga bodyguards ni Dennis Serrano. Walang kahirap-hirap na dinampot na mga ito ang pobreng si Henry at isinakay sa likod ng sasakyan. Pasensya na, Ma'am Rinoa, wika ng isa sa mga ito. Utos ho ng amo namin na alisin ang lahat ng istorbo sa inyo ni Mr. Nakago. Yun lang at mabilis nang humarurot palayo ang mga ito kasama si Henry. Siya namang pagdating ng isa pang sasakyan. Ang mag-asawang Tracy at Atasha ang umibis mula roon. Go and find him. Inagaw ni Atasha ang susi ng kotse sa asawa nito saka ibinigay iyon sa kanya. Now. But honey, that's my Cadillac Escalade. Pinandilyatan ito ni Atasha. Alright, go ahead, Rinoa. May it help you find your true happiness. Pero saan ko makikita si Lantis? Naroon pa rin ba sa TV station na pinaglabasan niya kanina? Rinoa, sister. Tila kitikiting tumakbo palapit sa kanila si Georgie habang iwinawagayway ang hawak na cellphone. Papa Zek just called me up. Oh, hello, beautiful hubby with wifey. Bati nito sa mag-asawa. Ang sabi niya, nasa The Marquis Tower daw si loverboy mo. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at pinasibad na ang kotse ni Tracy patungo sa lugar na kinaroroonan ni Lantis. Mangiyak-ngiyak na si Rinoa. Halos mag-iisang oras na rin siyang nagpapaikot-ikot sa Makati pero hindi pa rin niya makita ang The Marquis Tower. Alam din naman niya kung saan naroon ang gusali. 2 beses na rin naman siyang nakapunta roon. Ngunit parehong araw roon at kasama niya si Sek kaya hindi niya gaanong tinandaan ang direksyon. Bawat kanto na nakikita niyang pwedeng lusutan ay dinaanan na niya makarating lang sa naturang gusali. Subalit bigo pa rin siya. Dead end na ang dulo ng kanyang huling nilusutan. Pero hindi siya susuko. Hindi ang simpleng pagkaligaw niya ang makakapigil sa kanya na makita si Lantis. She was about to turn her car around when her phone rang. Rinoa, this is Ran Fontanilla. Call me up later. I have things to do. There is a chopper coming in from you. Sundan mo lang ang ilaw ng spotlight na nagmumula roon. Iyon lang at nawala na ito sa kabilang linya. Maya-maya pa nga ay dumating na ang tinutukoy nito. Nakita niyang sumenyas ito sa kanya mula sa chopper. Nabuhayan siya ng loob. She couldn't believe it. Nagsanib pwersa ang mga billionaire boys upang tulungan siya. Mabilis na kinabig niya ang manibela at sinundan ang direksyon ng ilaw. At kung gaano siya nahirapan sa kahahanap ng tamang direksyon kanina, siya namang walang kahirap-hirap na narating niya ang harap ng prestihiyosong gusali na pag-aari ni Zek. Sumaludo sa kanya si Ran mula sa chopper nito bago siya tuluyang iniwan. Now it was just her and Lantis. Where is he? Tanong niya. Lantis? Walang katao-tao roon. Marahil ay nakauwi na ang mga nag-uupisina roon. Ang nakakapagtaka lang, pati ang mga gwardya ay wala rin doon. Mabilis na hinalughog niya ang harapan ng gusali. Lantis! Walang sumasagot sa kanya. Hindi tuloy niya maiwasang isipin na niloloko lang siya ni Naran. Dahil kung naroon nga ang binata gaya ng sinasabi ng mga ito, bakit wala siyang makita ni anino nito?
Inilabas niya ang kanyang cellphone at kinontak ang mga ito, ngunit puro recorded message na unattended or out of coverage area ang sumasagot sa kanya. Ang duda niya ay sinadyang i-off ng mga ito ang mga cellphone ng mga ito. Now what? For the second time, she was back to square one. Nanghihinang naupo siya sa unang baitang ng harapan ng The Marquis Tower. Nakakapagod umasa at pagkatapos ay bigla na lang mabibigo, kaya magpapahinga na muna siya para mag-recharge. Pagkatapos niyon ay sisigi na uli siya. Pambihira ka naman, Lantis. Reklamo niya habang nakatingala sa langit. Naligaw lang ako kaya ako tumagal. Hindi ka naman matyagang maghintay. Mabuti pala at wala akong suot na relo ngayon. Sa likuran niya nang galing ang baritonong tinig niya iyon. Hindi ko na napansin na matagal na pala akong naghihintay. Hindi siya kumilos sa kinauupuan. She didn't have to turn around to know who it was. Sa mabilis pa lang na pagpintig ng kanyang puso ay kilala niya kung sino ito. Maya-maya pa ay nagpakita na ito sa kanya. Kung hindi pa pala ako nagpatulong kay Yoji na lumabas sa telebisyon, hindi ka pa magpapakita sa akin. Tila nagtatampong sabi nito. Hindi naman ako nagtatago sa iyo Pero ayaw mong magpakita sa akin. Ilang beses kitang sinubukang tawagan para kausapin, laging out of reach ang cellphone mo. Sa bahay ninyo at sa mga shops mo, laging sinasabi ng mga tao roon na wala ka. Hindi ako naniniwala sa kanila. You were aware that I didn't want to see you for a while, Lantis. Kaya hindi ka na dapat nagtaka sa mga nangyari. I know. But it had been 3 days, Rinoa. Siguro naman ay tama ng parusa iyon sa ginawa kong kalokohan. Sino naman ang nagsabing pinaparusahan kita? Well, if you must know, it's like hell for me not seeing you these last 3 days. Knowing you're mad at me. I'm not mad at you. Really? Yeah. Will you look at me now? She did. He wasn't smiling, but it was enough that she could see his chinky eyes again. And the cutest face in the world for her. Ang liwanag na nagmumula sa mga matataas na gusali sa likuran nila ay nakadagdag sa apil nito sa kanya. Kung hindi niya napigil ang sarili ay baka nahila na niya ito sa kurbata at nahalikan sa mga labi. Patience heart. Sabi mo kanina sa telebisyon, gusto mong magpaliwanag. Tungkol saan? Ang alam ko ay nakapag-usap na tayo noon. You said you were sorry and I said I'm not mad at you. Marahang umiling ito. You haven't heard the other part of the story. Other part? Ang sabi ko noon, pumayag ako sa plano ni Zek. Dahil hindi ko alam kung paano kita pakikiharapan uli pagkatapos ng ginawa kong basta na lang pagtalikod sa'yo nang huli tayong magkita sa Jabiru. Sa pagkakabanggit nito sa pangyayaring iyon, bumalik sa alaala niya ang eksena kung saan magkasabay na pumasok ito at si Karina sa nanaturang bar at restaurant. She could feel jealousy slowly eating up her system. She doesn't love you, you know. Wika niya. Tumango ito bilang pagsang-ayon. Matagal ko na ring natanggap yan. When you told me I could find someone else to love, I didn't know I would find that someone that very same moment. Marangkada ang isip niya. Nang sabihin niya iyon dito, sino pa ba ang babaeng nakita nito noon? You're in love with that Cathy? Kung malapit lang ito sa kanya ay nahampasan niya ito sa inis. Ang sarap mo talagang batukan. Bakit? At saka sinong Cathy ang tinutukoy mo? Yung bruhang babaeng fiancé ni Henry na may crush sa'yo. Wala akong naalalang may nakilala akong nagngangalang Cathy this past weeks. As far as I'm concerned, ikaw lang ang babaeng kilala ko nitong mga nakaraang araw. Kung ganon, sino ang tinutukoy minamahal mo nang sabihin ko sa iyong makakahanap ka rin ng ibang babaeng mamahalin? Kakaiba ang tinging ipinukol nito sa kanya. Pumalatak pa ito. Sino ba sa palagay mo? Kapag kuwan ay tanong nito. Ako lang naman ang bigla nitong natutop ang kanyang bibig. You mean, itinuro niya ang sarili. Tumango ito. But before we proceed to that, I still have a lot of things to clear. First, I want to apologize again.
Nang i-cancel ako ang pagkikita natin noong bago naganap ang eksena sa Jabiru, sigurado na akong may special akong nararamdaman sa'yo. That kiss the night before, that was proof of that. O bakit ka namumula dyan? Nag-iwas siya ng tingin. Did he have to mention that? There's nothing to be ashamed of, he said. His voice had a hint of amusement in it. Anyway, I didn't mean to lie to you then. Nang makita ko kasi si Karina na malungkot na lumabas ng restaurant, I knew I had to comfort her. Not because I was still in love with her or anything, but mostly because I don't want to see a woman crying. Hindi ko naman akalain na tatawagin siya na Sofia habang magkasama kami at papupuntahin sa Jabiru kung saan naroon ka rin. Nanunulis na ang uso niya sa selos. Talaga naman kasing nasaktan siya nang malaman niyang nagsinungaling ito sa kanya noon. At ang kaalamang ibang babae ang iniharap nito sa mga kasamahan nito sa BBC ay sobrang-sobra ng pasakit. Katatapos lang niyang magpalit ng walang kwentang nobyo niya sa ibang babae. Pagkatapos ay malalaman niyang hayun at ipinagpalit naman siya ni Lanty sa ibang babae. Talagang nakakasama ng loob. Alam kong dapat doon pa lang ay nagpaliwanag na ako sa iyo at humingi ng paumanhin sa nangyari. Patuloy nito. Pero nawala na iyon sa isip ko nang ipakilala ka ni Sofia bilang pinsan ni Zek. Medyo sumama lang ang loob ko noon dahil ang ibig sabihin kasi ng pagiging magpinsan niyo ni Marquez ay hindi kita pwedeng mahalin. I'm sure you know what I mean. That's too lame, Lantis. I know. Kaya nga paglabas ko noon sa Jabiru, ay gusto ko na uli kitang halikan. Because the moment I walk out of that place, I knew I had left my heart there with you. Kung ganon, bakit hindi ka bumalik? I wasn't ready to get hurt again, Rinoa. The mere fact that you have a strong blood relationship with Zek was enough reason why I should stay away. So, what's with you pretending you have amnesia? I can't stay away. It was a plain and simple answer, but it meant so much to her. Napatunayan ko iyon na magpanggap akong may sakit. Hindi ko gusto na nagsisinungaling ako sa'yo pero ayoko namang malayo sa'yo nang hindi mo man lang nalalaman ang nararamdaman ko. So I took that opportunity. Hindi totoo ang sakit ko pero ang lahat ng sinabi at ipinakita ko sa'yo noon sa flower farm ay totoo. She slowly turned to him. Sa malayo ito nakatingin na tila ba kay lalim ng iniisip nito. Maya-maya ay nagpatuloy ito. Alam ko naman na hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko. As for me, I fully believe when you told me you love me. He took a deep breath. Ipaalam ko na sana sa iyo ang lahat ng mga sandaling iyon, kaya lang may isa ka pang sinabi na nagpabago sa isip ko. You said that I had hurt you. Hindi ko alam iyon at hindi ko sinasadya. Kaya ang sabi ko na lang sa sarili ko, kailangan kong bumawi. Ginawa ko ang lahat ng paraan upang maramdaman mo na mahal din kita. It was just unfortunate that it was the right place at the wrong time. And that at rest, hindi na ako nakatiis noon. I knew I had to tell you the truth. Mali pa rin ang timing ko ngayon pero wala akong pakialam. Gusto ko nang matapos ang pagpapanggap ko at humarap sa'yo kung sino talaga ako. Now, I'm here in front of you with no more pretensions. Wala na rin akong pakialam kung kamag-anak mo pa ang iba pang miyembro ng BBC, except me. Of course. At kung sakaling may isa man sa kanila ang humadlang sa atin ngayon, hindi na ako mangingiming makipagbasag ulo. I love you and I'll fight for it. Anytime, anywhere. Totoo na ba talaga yan? Cross my heart. Lumapit ka dito sa tabi ko. Mabilis naman itong lumapit sa kanya. Once upon a time, naniwala rin ako sa mga sinabi at ipinakita mo sa akin doon sa flower farm. Talaga? How can I not be when every time you tell me how beautiful I am and that you love me for who I am, you would keep deep into my eyes? You have beautiful eyes, plus the fact that you really do know how to deliver your lines. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko na kailangang mambola sa tuwing bibigyan kita ng compliments? Talaga namang maganda ka, inside and out. Oo na, naniniwala na ako. Rinoa, oh, kidding aside, what? I love you, I really do.
Biglang kasagutang kinabig niya ang mukha nito at maaaring hinalikan ito sa mga labi. Nasa public area sila at maaaring may ibang taong makakakita sa ginagawa nila. Care ko, aniya sa isip. Mamatay sila sa inggit. Mukha namang nakabawi na ito sa pagkabigla dahil ipinulupot nito ang mga braso sa kanyang bewang at tinugon ang halik niya na mas mapusok at makapagpugtong hiningang halik. And with that every touch of him, with every taste of his lips, lalong tumitibay ang paniniwala niyang ito na nga ang lalaking nakatakda para sa kanya. Pareho nilang habol ang hininga na maglayo ang kanilang mga labi. Oh wow, sambit niya. That was... I know. Nakangising sagot nito. You're the most amazing woman I ever met, Rinoa. No wonder I fell in love with you. The moment I noticed your cute little trash hanging on the transom window of my hotel suite. Naman, huwag mo sanang ipailala iyon. She found comfort in his arms so she leaned more against his strong and broad chest. Ang bilis ng tibok ng puso mo. That's what you do to me. He kissed her on top of her head. Ang akala ko kanina, hindi ka na darating. Medyo kinabahan ako kaya nagtago na muna ako para kung sakaling hindi ka nga magpakita ngayon. Sasarilinin ko na lang ang kabiguan ko. Ayokong kaawaan ako ng ibang tao. Nauna na nga akong nagtapat sa'yo, nagdududa ka pa rin. I can't help it. Lantis, huwag ka na uli magpapanggap na may amnesia ka ha. Bakit naman? Hindi na kasi bebenta yun sa akin. Tumawa ito. Ang totoo, nag-alala kasi ako noon sa'yo ng husto. Lalo na nang malaman kong totoo ang naging hostage taking mo sa Germany. Pangako, wala nang amnesia. Hindi na rin ako magiging biktima ng hostage taking sa ibang bansa. Dahil mula sa araw na ito, dito na ako sa Pilipinas mananatili for good. He lovingly tilted her chin to face him and looked her deep into her eyes. Sa piling ng babaeng mahal ko. Ramdam niyang tumagos sa kanyang puso ang mga sinabi nito. Pinapaiyak mo naman ako eh. Mamaya na. Inalalayan siya nitong makatayo. Hindi pa ako tapos sa drama ko. Ano? Hindi pa ako nakakapag-propose sa'yo. Propose? As in? I want to make it grand. After all, I'm the one of the billionaire boys. He took her hand and walked a few steps away from the building while still facing it. Nakita rin niyang may inilabas ito na tila remote control. Nang pindutin nito ang button doon, nagliwanag ang The Marquis Tower. Nagkaroon ng forma ng mga salita ang mga ilaw roon. Take this, it said. And then an arrow appeared pointing something at the bottom of it. Hinila siya ni Lantis patungo roon. The arrow that was really pointing at something. It was a little box. Hiniling ko kay Marquez na gamitin itong building niya kapag nag-propose na ako sa'yo. He gladly agreed. Iminuwestaran nito ang maliit na box. Take it. She did. From the distinct box of the TMQ jewelry itself, she didn't have to guess what was inside. Ayoko yatang buksan. Aniya. Come on, Rinoa. Just pretend you have no idea what it is. Napangiti siya kahit medyo kinakabahan din. Ang weird talaga. Alam na niya kung ano ang laman ng kahon, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang sariling kabahan. And her excitement and happiness when she saw Henry's engagement ring were nothing compared to what she was feeling at the moment. Ibig sabihin, engagement ring nga ito? Sa halip na sumagot ay kinuha lang nito iyon sa kanya at ito na mismo ang nagbukas. It was a ring. All right. A diamond embossed ring that glistened and glimmered under the lights of that significant arrow. Rinoa, I cannot give you a unique proposal as you have noticed by now. But I can give you 3 unique gifts. My heart, my life. Tila sinadya nitong ibitin ang sasabihin. Isinuot muna nito sa darili niya ang singsing and this ring. Will you marry me? Tuluyan na siyang napaluha. Hindi siya makapagsalita kaya sunod na tango na lang ang isinagot niya rito.
He gathered her in his arms and kissed her once again, sealing their vow from that moment on. At dito po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Rinoa Atlantis. Piliin mo yung taong handang hawakan ng kamay mo anuman ang sitwasyon. Siya kasi yung taong handang iparamdam sa'yo na kahit hindi na maganda ang nangyayari, hinding-hindi ka niya bibitawan. At lagi po nating tatandaan, at sa tamang panahon may isang taong magpapatunay sa'yo kung bakit para ka sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po'y samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.